Kasabay ng patuloy na pagsigla ng turismo sa Pilipinas ay ang mga hamong kinakaharap ng sektor, lalo na sa pangangalaga sa kapaligiran at likas na yaman. Dahil dyan, patuloy na isinusulong ng Department of Tourism ang Responsible Tourism para mapanatili ang katatagan ng mga ecotourism site sa bansa na nagbibigay ng hanap buhay sa mga Pilipino. Si Jason Rubrico magbabalita. Patuloy na tinatangkilik ang nagagandahang lugar sa Pilipinas ng parehong lokal at dayuhang turista. Mula Enero hanggang Setyembre ngayong 2024 ay nakapagtala ang Department of Tourism ng higit 4.1 milyong tourist arrival. Pero kasabay ng patuloy na pagdami ng mga turistang nagtutungo sa bansa ay ang mga hamong kinakaharap ng sektor. Gaya na lamang sa Baguio City na isa sa mga sikat na tourist destination sa bansa. Kasabay kasi ng patuloy na pagdami ng mga turista sa summer capital ng Pilipinas ay ang pagdami rin ng basura sa naturang lungsod. Turista, pupunta, kakain, marami talaga yan. Sa Burnham Park pa lang, dami namin. Sa palengke pa lang, dami rin namin kinukuha na basura. So basically, combination of both residents at turista. Ayon sa Baguio City Government, umabot sa higit 500 tonelada ng basura ang nahahakot ng lungsod kada araw. Yan ay mas madami kumpara sa 400 tonelada ng nakokolektang basura kada araw noong pre-pandemic at higit 300 tonelada noong panahon ng pandemya. Nangangamba ang mga tribong Igorot sa patuloy na pagdami ng basura sa Baguio. Masisira talaga ang tradisyon at kultura kung maraming basura. Dahil normally, wala namang basura nung mga ninuno natin. Sa kabila nito, walang tigil ang mga inisyatiba ng Baguio City Government upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan sa lungsod kasabay ng pagpreserba ng kanilang natatanging kultura at tradisyon. Bibigyan namin ng pansin ngayon yung aming circular economy and we're shifting to WTR. Yung WTR meaning waste to resources. We're going to treat waste not as waste but a resource. Kaugnay niyan, binigyang diin ng Tourism Department na kasabay ng pagsigla ng turismo ay dapat na mabalanse ang pagkonserba at pangangalaga sa kapaligiran. Ipinaliwanag ni Secretary Cristina Garcia Frasco na kung may kawalan sa kakayahang maprotektahan ang likas na yaman ng bansa ay malaki ang magiging epekto nito. Apart from the fact that the Philippines is one of the most at-risk nations in terms of the effects of climate change, the inability to protect our natural assets, our biodiversity, and our marine ecosystems would, of course, devastate not just our ability to live in our beautiful country, but also to sustain livelihood and employment sa ating mga kababayan. Dahil dyan, patuloy na isinusulong ng DOT ang responsible tourism. Kasunod yan ang formal na pagkakatalaga kay Frasco bilang bagong chairman ng National Ecotourism Development Council. Ayon kay Frasco, iba't ibang programa ang ipatutupad ng DOT na hihikayat sa mga turista na makiisa sa layuning mapanatili ang ganda ng mga natural na tanawin sa bansa. Yan ay upang mapanatili rin ang hanap buhay ng bawat Pilipino sa sektor ng turismo. So our tourists will leave the place better than when they found it. And this includes implementing voluntourism programs, for example, that when you go diving, you don't just dive. You include activities like picking up trash from our coastlines, doing underwater cleanups and the like. Pag pumunta ka sa ating mga isla, hindi lang na pupunta ka sa beach, no? You will participate in opportunities for mangrove planting, tree planting, interactions with our indigenous communities. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.